Sa part 1 po mga kapatid, na pag-alaman po natin, ang kahulugan po ng salitang rebaptism ay ilubog ulit. At nakita din po natin na bagaman hindi po natin mababasa sa Biblia ang salitang rebaptism, letra por letra, ay hindi po ito nangangahulugang hindi po ito totoo. Ngayon pong part 2, dahil po sa limitadong oras natin sa pagpapaliwanag, ay magbibigay lamang po tayo ng ilan sa mga dahilan kung bakit kailangan po nating ulitin ang isang bautismo na tinanggap ng isang kapatid o ng isang mananampalataya. Unang dahilan mga kapatid, kapag ang isang kapatid po ay nabautismuhan nang hindi po siya sumasampalataya, ay kailangan po nating ulitin. Ano pong ibig sabihin nito? Ito po yung mga kapatid na napasama lamang sa mga babautismuhan noon. Gaya-gaya ika nga po nila. Hindi po talaga sila totoong sumampalataya. Hindi nga daw po nila alam kung bakit sila binautismuhan. Basahin po natin ang Acts chapter 8 verses 36 and 37. At sa pagpapatuloy sa daan ay nagsidating sila sa dakong may tubig. At sinabi ng bating, narito ang tubig. Ano ang nakahahadlang upang ako'y mabautismuhan? At sinabi ni Felipe, kung nananampalataya ka ng buong puso, ay mangyayari. At sumagot siya at sinabi, sumasampalataya ako na si Jesucristo ay anak ng Diyos. Kung mapapansin niyo po mga kapatid, nagtanong po ang bating sa verse 36 ng ganito, ano ang nakahahadlang upang ako'y mabautismuhan? Sumagot po si Felipe, kung nananampalataya ka ng buong puso, ay mangyayari. Ibig pong sabihin mga kapatid, mahadlangan po ang bautismo kung hindi po sumasampalataya ang babautismuhan. Hindi po siya pwedeng bautismuhan kung hindi po siya sumasampalataya. Kaya ang sabi po ni Felipe, kung sumasampalataya ka ng buong puso, ay mangyayari. Kaya kung ang kapatid po ay nabautismuhan nang hindi po talaga siya sumampalataya, kailangan po nating ulitin ito mga kapatid dahil hindi po mangyayari ang bautismo kung hindi po sumasampalataya ang isang tao. In short, wala pong bisa yung una niyang bautismo gaya ng mga alagad na nakita ni Pablo sa Efeso. Pangalawang dahilan mga kapatid, kapag ang isang kapatid po ay nabautismuhan sa maling kadahilanan. Ano pong ibig sabihin nito? Ito po yung mga kapatid na nabautismuhan sa ibang pananampalataya nang pagkaalam po sa bautismo ay hindi ito kasama sa mga dapat gawin ng tao upang maligtas. Ito po yung tinatawag nilang outward sign of an inward grace. Ibig pong sabihin, bago ka pa bautismuhan, ay ligtas ka na. Ito po ay dapat ulitin dahil hindi po ito ang itinuturo na bautismo ng Panginoong Yesus at ng kanyang mga alagad. Basahin po natin ang sabi ng Panginoong Yesus sa Mark chapter 16, verse 16. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapot ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ang bautismo po ng Panginoong Yesus ay para po sa kaligtasan at hindi po para sa outward sign of an inward grace. Sundan po natin sa Acts chapter 2 verse 38, at sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo. Para po saan? Sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po ang tamang dahilan ng bautismo mga kapatid at hindi po ang outward sign of an inward grace. Kaya kinakailangan po nating ulitin. Pangatlong dahilan, kung ang isang mananampalataya po ay nabautismuhan sa maling kaparaanan. Ito po yung mga nabautismuhan na hindi po lubog kundi wisik at buhos ang kaparaan ng ginawa. Ang ibig pong sabihin ng bautismo ay lubog, hindi po wisik o buhos. At ganito po ang sinabi ni Juan sa John chapter 3 verse 23. At bumabautismo rin naman si Juan sa Enon na malapit sa Salem, sapagkat dooy maraming tubig, at sila'y nagsipa roon at nangabautismuhan. Ang bautismo po ay kinakailangan ng maraming tubig para po mailubog ang mga sumasampalataya. Actually, hindi po ito maituturing na bautismo, kaya lang ang tawag po ng marami ay bautismo. Kung ganito po ang paraan ng pagbabautismo, ang tinanggap ng isang tao, kailangan po nating ulitin dahil hindi po ito ang bautismo ng ating Panginoong Yesus. May magtatanong po, kung may magtatanong, hindi po ba iisa lamang po ang bautismo na sinabi ni Pablo? Totoo po yun. Pero ang tinutukoy pong isang bautismo doon ni Pablo ay yun pong tamang bautismo. Kapag ang isa pong kapatid ay nabautismuhan sa pamamagitan ng lubog, siya po ay taos-pusong sumampalataya. Siya po ay nabautismuhan sa ikapagpapatawad ng kasalanan,
ay hindi na po kailangang ulitin. Pero kung isang kapatid po ay nabautismuhan ng hindi taos-pusong sumasampalataya, nabautismuhan sa pamamagitan ng wisik, at nabautismuhan dahil sa outward sign of an inward grace, kailangan pong ulitin dahil hindi po ito ang bautismo ng ating Panginoong Yesus. Hanggang dito na lamang po tayo at nagpapasalamat po ako sa pagtitiis, sa pakikinig at panunood sa videong ito. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Yesus.